Panitikan sa panahon ng mga katutubo. Ano nga ba ang panitikan? Ang panitikan ay anumang naisatipik na may kaugnayan sa damdamin at pag-iisip ng tao. Ito ay maaari pasulat o pasalita. Bago pa man ang pananakop ng mga Kastila noong ika-16 na siglo, may mayamang kabandang panitikan ang ating mga ninuno. Nagtataglay ang panitikang ito ng kasaysayan ng ating lahi, mga bugtong, sawikain, kwentong bayan, alamat, epiko, kasabihan, palaisipan, at marami pang iba. Ang panitikang Pilipino ay katulad din ng panitikan ng ibang bansa na pasalindila o pasalita at pasinsulat o pasulat na nagpapahayag ng mga damdaming ukol sa mga gawi at kaugaliang panlipunan, paraan ng pamumuhay, kaisipang pampolitika, relihiyon, adhikain at mga pangarap. Kalimitan nagtitipon-tipon ang mga katutubo upang pakinggan ang mga saleysayin, pamamahayag at iba pa. Paulit-ulit na pinakikinggan ang mga panitikan hanggang sa ito'y matanim sa kanilang isipan. Sa palagi ang pakikinig at pagbigkas ng mga panitikan, nagawa nilang maisalin ito sa mga susunod na henerasyon. Isinulat at iginuhit naman ang ibang akda sa mga kahoy, kawayan, bato at dahon. Ayon sa kasaysayan, ipinasunog ng mga Kastila ang sinaunang panitikan sa paniniwalang galing ito sa dyablo. Ngunit di nalipol ang lahat na panitikan, may mga kantahing bayan, bugtong, salawikain, kasabihan at iba pa dahil ito ay nagpasalin-salin na sa bibig ng mga tao. Sino-sino nga ba ang ating mga katutubo? Aita o Negrito. Batay sa Waves Migration Theory ni Henry Otlebayer, ang kauna-unahang nanirahan sa Pilipinas ay ang mga Aita o Negrito, na ang ibig sabihin ay maliit at maitim na mga tao. Mayroon na silang mga bulong, awitin at kasabihan na ginagamit nila noon pa man. Ang mga Indones o Indonesyo na nagmula sa Timog Silangang Asya na may kabihas ng nakahigit sa mga Negrito ay nakarating din ng bansa. Marunong na silang magtanim ng halaman at mangisda. Mayroon silang mga alamat at epiko, pamahiin at mga bulong na uri ng panitikan. Ang mga Ifugao at ang mga Kalinga sa Mountain Province ay mula sa unang Indones sa bansa. Ang mga Malay o Malayo naman ay nagdala ng pananampalatayang pagano at awiting panrelihiyon. Sila ay mga ninuno ng mga Muslim sa Mindanao. Ngunit sa teorya naman ni Peter Bellwood ng Australian National University, naniniwala siyang ang tunay na mga ninuno ng ating lahi ay ang mga Austronesian na eksperto sa paglalayag. Sinuportahan naman ito ng mga Pilipinong historian na si Floro Kibuyen noong 2020 na naniniwalang nagmula sa Taiwan ang mga Austronesian. Sa kabuuan, ang katutubong panitikan ay tagapagbatid ng kultura sa bawat rehiyon ng bansa. Sa pamamagitan ng panitikan natin, na ipahayag ang kanilang damdamin hingil sa daigdig na nakapalibot sa kanila. Sa mga tulang Pilipino, makikita ang pagiging orihinal at malikhain.